Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Iloy. Taong 1986, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, masayang namumuhay si Iloy kasama ang mga magulang. Pagsasaka at pag-uuling sa kabundukan ang pangunahing kinabubuhay ng pamilya. At bilang nag-iisang anak, siya ang naging katuwang ng kanyang ama sa lahat ng gawain. Naging bihasa ito sa pag-uuling sa edad na 15. Nabatak ang katawan sa pagbuhat ng mabigat na sanga ng kahoy. Maging sa pagbababa ng uling mula sa kabundukan ay hindi rin naging madali para sa kanya. Pero nagawa ni Iloy na sanayin ang sarili sa ganitong pamumuhay. Kadalasan nag-iisa ang binata dahil walang gustong makipaglaro sa kanya kahit noong kabataan. Kadalasang pangungutya ang inaabot niya sa mga tao. Dahil kakaiba ang panglabas na anyo. Punong-puno ng buhok ang katawan. At hindi hamak na mas malaki ito kung ikukumpara sa mga kaedad. Madalas ding sinasabi ng mga tao na isa itong anak ng kapre. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ng ama na mamuhay sa kabundukan. Noong una ay mahirap para sa kanila ang pamumuhay. Dahil napakalayo ng lugar sa bayan. Isang oras na paglalakad ang kailangan bunuin bago marating ang pamilihan. Nang lumaon, naisipan na lamang ng ama na magtanim ng palay bilang kanilang pagkain. Hanggang sa nagawa nila itong palaguin. Nagtanim pa ng mga gulay na pinagbibili naman nila sa bayan tuwing araw ng linggo. Unti-unti ay nasanay ang pamilya ni Iloy sa ganoong pamumuhay. Hanggang sa magbinata na ito, lumaking mag-isa at malayo sa mga tao ang binata. Kaya naman sa tuwing makakakita siya ng ibang tao ay kagad itong nagtatago. Niloy anak, hindi ka naman dapat matakot sa mga tao. Hindi ka nila sasaktan. Ito ang palaging wika ni Tatay Andoy sa anak. Ngunit hindi naman niya masisi ang binata. Dahil sa tuwing makikita ito ng iba ay kagad din silang tumatakbo dahil sa takot. Hindi naman po ako umiiwas dahil natatakot sila sa akin, tay. Kusa na ako nagtatago para hindi na sila matakot sa akin. Tugon ni Iloy. Sa kabila ng kakaiba nitong panlabas na anyo, ay isang napakabait na puso ang nagtatago. Hanggang sa dumating ang isang tao na hindi nagparamdam kay Iloy na iba siya sa lahat. Isang hapon, habang nag-iipon ng mga sangang uulingin ay bigla siyang nakarinig ng isang sigaw. Mula yun sa batis. Dali-dali niyang inilapag ang dalang kahoy at tumakbo papunta sa direksyon kung saan nagmumula ang ingay. Nakita niya ang isang dalagang namimilipit sa sakit. Alam niya sa sariling kailangan ito ng tulong. Ngunit nagdadalawang isip si Iloy dahil baka katakutan lang siya ng dalaga. Hanggang sa nakita niyang bigla na lang itong nawala ng malay. Dahan-dahan niya itong nilapitan at napansin na napakadaming dugong lumalabas mula sa binte. Isang malaking sugat ang tinamo ng dalaga dahil sa pagkadulas sa mga bato. Kaagad namang pinunit ni Iloy ang damit at naghanap ng dahong gamot sa paligid. Swerte namang napakadaming damong hagonoy sa lugar. Dali-dali itong kumuha ng ilang perasong dahon at kinusot ito sa palad para kumatas. Piniga niya ito sa sugat ng dalaga. Itinapal ang dahon sa itaas sabay tali ng pinunit na damit. Hanggang sa natapos na niyang gamutin ang mga sugat nito.
Ngunit hindi pa ito nagising. Nagpa siya si Ngiloy na umalis na lamang bago pa siya makita ng dalaga. Ngunit akmang tatayo na sana, bigla namang hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Salamat ha. Kung wala ka malamang, naubusan na ako ng dugo. Wika ng babae. Samantalang si Ngiloy naman, nanlaki ang mga mata at hinintay na magsisigaw ang dalaga. Ngunit nakangiti lang ito sa kanya. Napansin niyang nakatingin ito sa maling direksyon. Kinaway ng binata ang palad sa harap ng mga mata nito. Tsaka pa lamang napagtanto na bulag pala ang dalaga. Uy, hindi ka na nagsalita. Pingi ka ba? Siya nga pala. Ako si Adele. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng dalaga. Mautal-utal namang nagsalita si Ngiloy. Ngiloy nga pala ang pangalan ko. Teka, ano bang ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka lang? Hindi ka dapat maglakad ng mag-isa lalo pat... Wika ni Ngiloy. Ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil si Adele na ang tumapos nito. Dahil bulag ako? Wala naman ako magagawa eh. Puro kasi kami bulag sa bahay ng nanay ko. Putol lang paa at matanda na din ang tatay ko. Kaya hindi na siya pwedeng lumabas para magigib ng tubig. Wika ni Adele. Tinignan ni Ngiloy ang daanang pinagmula ng dalaga. Nakita niyang napakatarik ng daan pababa. Napailing na lamang si Ngiloy at nagsabing, Pasensya ka na, Adele ah. Halika, iatid na lang kita sa inyo. wika ni Ngiloy. Natawa naman si Adele at tinanong ang binata kung sigurado ba ito sa sinasabi. Kaagad namang tumugon si Ngiloy. Binuhat ang sisidla ng tubig ng dalaga. Simula noon ay araw-araw na niya itong ginagawa nang hindi alam ni Adele. Nagtataka na lamang ang dalaga dahil sa tuwing kukunin ang sisidla ng tubig, puno na ito. Napangiti na lamang si Ngiloy habang tinitignan mula sa malayo si Adele. Hanggang sa hindi na nakatiis ang binata, nagpa siya itong lapitan na ito at kaibiganin. Naging maayos naman ang kanilang naging turingan. Sa isip-isip ni Ngiloy, mas mabuti na may kapansanan ang taong makakasama dahil hindi siya huhusgahan ito sa pisikal niyang kaanyuan. Lingid sa kaalaman ng binata, isa palang sumpa ang pagkabulag ng dalaga. Nalaman niya ito nang minsang ginabi sila ng pag-uwi galing sa pamasyal sa gubat. Nangiloy, magagabi na yata. Kailangan ko nang umuwi. Nagmamadaling wika ng dalaga. Kaagad naman itong hinawakan ang kamay ng dalaga upang ihatid. Ngunit dahil sa medyo malayo din ang narating nila, gabi na nang dumating sila sa tahanan ni Adele. At saktong pasikat na din ang buwan at bilog na bilog ito. Nagpaalam na si Ngiloy sa dalaga. Ngunit laking gulat nito nang paglingon niya ay nakatitig ang dalaga direkta sa mga mata. Adele, nakakakita ka na? Gulat na tanong ni Ngiloy. Kaagad namang napangiti ang dalaga at tumango. Tuwing kabilugan ng buwan, nawawala ang pagkabulag kong Ngiloy. Kaya oo, nakakakita na ako ngayon. Tugon ng dalaga. Kaagad namang napatakip ng mukha si Ngiloy. Akmang tatakbo na sana. Kaso lang hinawakan ng dalaga ang kamay para pigilan ito. Sandali lang, saan ka pupunta? Huwag mong sabihin na ngayon ka pa mahihiya sa akin. Matagal ko nang nakikita ang totoong itsura mong Ngiloy. Kaya wala kang dapat ikahiya sa akin. Wika ni Adele.
Dahan-dahan namang inalis ni Ngiloy ang kamay sa muka. Hindi ka ba natatakot sa akin, Adele? Tanong ng binata. Natawa naman ang dalaga dahil dito. Bakit naman ako matatakot? Mabalahibo ka lang pero tao ka pa din naman ah. Halika, samantalahin natin tong gabing to. Ikutin natin yung buong gubat. Huwag kang mag-alala. Ako magiging mga mata mo sa dilim. Pag-aya ng dalaga. Lingid sa kaalaman ni Adele na napakaliwanag ng paningin ni Ngiloy lalo na kapag gabi. Hindi na kailangan, Adele. Maliwanag naman yung paningin ko lalo pag gabi. Tugon ni Ngiloy. Simula ng araw na yon, naging magkaibigan ang dalawa. Ngunit may isang pangyayari na lubusang nakapagpabago ng ugali ni Ngiloy. Inakala niyang magiging masaya na siya dahil may isang taong hindi nanghusga sa kanya. Ngunit isang gabi, kabilugan ng buwan ay dinalaw niya ang dalaga sa lugar kung saan sila palaging nagkikita. Nadatnan niya ito na wala ng malay. Wala ding saplot sa katawan. Halos hindi na makapagsalita dahil sa natamong sugat sa leeg. At sa huling hininga ng dalaga, nasabi pa nito ang pangalang Makoy. Ito ay isa sa mga kababata ni Ngiloy na palaging nangaasar at nananakit sa kanya noong bata pa sila. Halos hindi magkamayaw ang binata dahil sa sinapit ng kaibigan. Lalo pa nang tuluyan itong nalagutan ng hininga. Sinisisi niya ang sarili dahil sa nahuli siya ng dating. Matinding galit ang bumalot sa puso ni Ngiloy. Kaagad niyang binalot ang katawan ng dalaga gamit ang kasuotang pang-itaas. Pagkarating ni Ngiloy sa tahanan ng dalaga ay kaagad niyang niyakap ang mga magulang nito. Dali-daling sinabi na wala na si Adele. Napuno ng hagulgol ang munting kubo ng dalaga. At sa mismong puntod ni Adele, ipinangako ni Ngiloy na bibigyan niya ng katarungan ang kamatayan nito. Halos gabi-gabi siyang nag-iikot sa kagubatan upang hanapin si Makoy. Sa pagbabakasakaling muli niya itong matagpuan. Ngunit bigo ang binata. Ilang buwan na niyang ginagawa ang bagay na yon. Ngunit hindi pa din niya ito nagagawang matagpuan. Hanggang sa isang gabi, nagpasya na itong hanapin ito sa bayan. Sinakto niyang palubog ang araw bago umalis. Dahil alam niyang wala nang lumalabas sa oras na yon. Ngunit bigo siya sa unang gabi ng paghahanap sa bayan. Sinubukan niyang mag-ikot sa kalagitnaan ng tirik na araw. Hindi na ito nagtakip ng muka. Dahil sa isip-isip niya, ang bawat taong masasalubong na mananakit o mang-aalipusta sa kanya, papatayin niya kagad. Habang naglalakad, may narinig siyang sumigaw mula sa likuran. Anak ng kapre. Kagad niya itong binalikan at nakita niya ang mga nakaupong kalalakihan sa isang lamesa habang nagiinuman. Walang pagdadalawang isip niyang binaliktad ang lamesang iyon. Kaya kagad napatayo ang mga kalalakihan. Napaatras ang mga ito dahil na din sa takot. Mahigit 7 talampakan ang taas ni Ngiloy. Napakalaki pa at punong-puno ng balahibo ang braso at dibdib. Halimaw, umalis ka na dito. Hindi ka na babagay sa mundo ng mga tao. Bumalik ka na nga sa pinanggalingan mo. Wika ng isang lalaki. Walang ano-ano ay bigla siyang sinakal ni Ngiloy. Walang awang pinaghahampas sa lupa. Isinunod niya ang mga kasamahan nito. Kaagad namang nagsipagtakbuhan ang mga tao sa paligid. Dahil sa ginawa niya ay kinatakutan si Ngiloy. Tuwing gabi,
May naririnig silang sigaw ng isang napakalaking nilalang. Kinakatakutan din ng lahat ang lugar kung saan nakatira silang Iloy dahil na din sa pagkamatay na nangyari sa lugar. Sa paglipas ng mga taon, hindi na muling nakita si Iloy. Hindi na din ito umuwi sa tahanan. Pinili nitong manirahan sa kalagitnaan ng kagubatan sa isang yungib. Sa paglipas pa ng panahon, mas nalinang ang kakayanan ni Iloy. Naging mahusay ito sa pagtatago sa dilim at sa hindi malamang dahilan. Nagagawa din niyang itago ang sarili sa harapan ng karamihan. Unti-unting napagtanto ng binata na hindi nga siya pangkaraniwang tao. At nakumpirma niya ito nang mismong mga magulang ang nagsabi ng totoo niyang pinagmulan. Ayon sa mga magulang, wala silang kakayanang magkaroon ng anak dahil may kapansanan ang ina. Napulot siya ng ama sa kalagitnaan ng gubat at dahil wala naman silang anak, pinili ng mga magulang ni Iloy na ampunin na lamang siya. Dahil dito, mas lalong sumidhi ang galit ng binata. Patuloy pa din niyang hinanap si Makoy, ang lalaking pumatay sa matalik na kaibigan. Hindi nga nagtagal ay nalaman ni Iloy ang kinaroroonan ni Makoy. Kagad niya itong pinuntahan at nakita doon ang tao. Inantay ni Iloy na kumagat ang dilim bago salakayin ang kinaroroonan nito. Ngunit ang hindi alam ng binata, maraming mga kasamahan si Makoy sa loob ng pinagtataguang tahanan. Marahan siyang naglakad papunta sa mismong pinto. Dinig na dinig niya ang tawanan sa loob, maging ang pinag-uusapan ng mga kalalakihan. Natsyempo naman na ang usapan ng mga ito ay patungkol sa pagkamatay ng kaibigang si Adel. Dinig na dinig ni Iloy nang sabihin mismo ni Makoy na pinagsamantalahan niya ang dalaga bago ito tuluyang patayin. Alam niyo mga pare, unti-unti kong sinugatan yung katawan ng babaeng yun para dahan-dahan niyang maramdaman ng kamatayan. Tapos ngayon nakabalik na ako. Yung anak naman ng kapre yung isusunod ko. Walang karapatang mabuhay yung mga kagaya nila sa mundo eh. Wika ni Makoy na mas lalong nagpagalit sa binata. Kagad niyang sinipa ang pinto at laking gulat ng mga nasa loob. Dahil kakaibang nilalang ang nakikita nilang nakatayo sa labas ng tahanan. Malaki ang katawan. Nagbabaga ang mga mata. Tila umuusok din ang buong katawan nito. Aba, ikaw yung anak ng kapre, di ba? Buti naman at hindi mo na ako pinahirapan sa paghahanap sa'yo. Wika ni Makoy. Kaagad namang nagsipagsugod ang mga kasamahan papunta kay Iloy. Sinalubong naman ito ng binata ng isang malakas na bigwas. Sa lakas ng pagkakahataw sa mga ito, nagsipagtalsikan sila palabas ng kabilang dingding ng kubo. Nagsipagsugod pa ang iilang natira at ganoon din ang nangyari. Hanggang sa napagpasyahan ng mga kalalakihan na sabay-sabay ng sugurin si Iloy. Hindi naman umatras ang binata. Dahil kahit pa may mga patalim ang mga kalaban, hindi naman ito tumatalab sa balat ni Iloy. Hinawakan niya ang isa sa leeg. Binali ito sa pamamagitan ng isang kamay lang. Halos hindi makapaniwala ang kalalakihan sa lakas na pinapakita ni Iloy. Kaya naman kagad nagsipulasan ang mga ito. Ang natitira na lamang sa loob ng kubo ay si Makoy. May hawak itong baril at nakatutok na kay Iloy. Nang makahanap ng tiyempo, kagad niya itong pinaputukan.
Napapaatras na lamang si Ngiloy ngunit hindi man lamang bumuon sa katawan ang bala ng baril. Kaagad niyang hinawakan si Makoy sa kamay. Hinatak ito papunta sa kanya. Napasigaw ito dahil halos maghiwalay ang braso sa balikat dahil sa lakas ng pagkakahila ni Ngiloy. Itinaas ito ng binata at paulit-ulit na pinagsusuntok sa mukha si Makoy. Ngunit laking gulat niya nang may kung anong tumama sa kanya mula sa likuran. At nang tignan kung saan nagmula ang bagay na yon, nakita niya ang mga taong bayan na nagtitipon sa likod niya. Halimaw, bitawan mo yung taong yan. Wika ng isa sa mga taong bayan. Nakatitig lang sa kanila si Ngiloy. Nakita nito maging ang mga kabataan at kababaihan ay nagkaisa laban sa kanya. Ayaw niyang sakta ng mga ito. Kaya pinili na lamang niya na tumakas na lang. Kaagad niyang hinagis si Makoy sa maraming tao. Mabilis na tumakbo papunta sa kabundukan. Ngunit sa kasamaang palad, natunto ng mga tao ang kinaroroonan ng tahanan ng mga magulang. Sa pag-aakalang nasa pangangalaga ng mga ito si Ngiloy, pinilit ng mga taong tanungin ang dalawang matanda. At ang pinakamasakit, pinatay pa ng mga tao ang dalawa. Kitang-kita ito ni Ngiloy kaya mas lalong nadagdagan ang galit sa mga tao. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang may naghagis ng tila korteng tabako sa kanyang harapan. Paghawak doon ng binata, may malakas na enerhiyang dumaloy sa katawan ni Ngiloy. Tila may bulong din sa isipan na sindihan ito ng binata. Nakagad naman niyang ginawa. Kada hit-hit ng tabako, ramdam niya ang unti-unting paglakas ng katawan. Kaya matapos yon, kaagad siyang lumabas sa pinagtataguan at sinalakay ang mga taong bayan. Nagsipagtalsikan ang mga ito na tila binabalibag ng mga kawayan. Karamihan sa mga taong natatamaan ni Ngiloy ay kaagad namamatay. Ngunit pilit pa rin niyang iniiwasan ang matatanda at kabataan. Kahit papano, nagagawa pa ding kontrolin ni Ngiloy ang sarili. Ngunit nang makita niya si Makoy na hawak ang putol na ulo ng ama, tuluyang nagdilim ang paningin ng binata. Muli itong humithit sa tabako. Sumugod papunta kay Makoy. Wala na siyang pakialam kung babae o matanda man ang makakasalubong. Ang lahat ng humarang, kaagad tumatalsik palayo. Nang marating niya ang kinatatayuan ni Makoy, punong-puno na ng mga sugat ang katawan. Dahil na din may ilang mga tao na may tangang mutya at agimat. Nagawa nilang sugatan ang napakakapal na balat ni Ngiloy. Tingnan mo ang sarili mo, kapre. Sa tingin mo, makakayanan mo pa akong labanan sa lagay mong yan? Wika ni Makoy. Sa pag-aakalang wala ng lakas si Ngiloy. Ngunit isang malaking pagkakamali ang ginawa niya na naging sanhi ng brutal niyang kamatayan. Bumunot si Makoy ng itak at akmang tatagain na sana si Ngiloy. Nang biglang hinawakan ng nagwawalang binata ang talim ng sandata. Hinila ito mula sa kamay ni Makoy. Matapos ay sinakal niya ito at buong lakas na hinampas sa isang puno. Matapos niyang gawin yon, hinila ni Ngiloy ang ulo nito pahiwalay sa katawan. Nang makita ito ng mga tao, kaagad silang nagtakbuhan at naiwan si Makoy at ang mga katawan ng taong namatay ng gabing yon. Matapos ang napakalagim na kaganapan, wala nang sino man ang nagtangkang pumasok sa bahaging yon ng gubat dahil sa takot na baka makaengkwentro nila si Ngiloy. Wala na ding nakakita pa sa binata.
Ngunit paminsan-minsan, naririnig pa din nila ang malakas na pag-iyak nito, lalo na sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Hindi pa din matanggap ni Ngiloy ang kamatayan ng mga taong malapit sa kanya. Ang mga taong makikitid naman, sinasabing patuloy pa din itong nagwawala at naghahanap ng mabibiktima na wala namang katotohanan. Maraming mga tao ang hindi nakakaalam ng kwentong ito. Ngunit mas marami ang hindi nakakaalam ng totoong pangyayari sa likod ng malalakas na pag-iyak sa kagubatan. Hanggang sa kasalukuyan, may mga kwento pa din na naririnig mula sa mga taong dumarayo sa lugar, na patuloy pa rin nilang naririnig ang malakas na sigaw ng isang higante. Nagmumula ito sa yungib kung saan nagtatago noon si Ngiloy, na anak ng kapre. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Dindo. Taong 1999. Baler, Aurora. Saktong 10 taon ng pagkawala ng ina ni Dindo. Umuwi ang tatay na si Tatay Dondon sa tahanan dahil nagtrabaho ito bilang isang OFW sa bansang Qatar. Ang alam nila Dindo, kakauwi pa lamang sa Pilipinas ng ama. Ngunit laking gulat niya nang dumating ito sa tahanan kasama ang may edad ng babae na hindi nila kakilala. Nagpapadasal sila Dindo ng mga oras na yon. Tinapos lamang ng binata ang padasal bago nito kinausap ang ama. Pagkalis ng mga bisita, kagad hinila ni Dindo si Tatay Dondon upang tanungin patungkol sa kasamang babae. Tay, sino po siya? Akala ko po kakauwi mo lang sa Pilipinas. Pero bakit may kasama ka? Kaano-ano mo po ba yan? Tanong ni Dindo sa ama. Makikita ang pag-aalala sa mukha ng ama. Nagulat ito sa tanong ng anak. Anak, alam ko na para bang napakabilis ng mga pangyayari. Pero siya nga pala si Criselda. Kinakasama ko sa Maynila. 3 taon na nang umuwi ako dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kaya nagtrabaho muna ako sa Maynila. Para kahit papano may pangtustos kayo. Nakilala ko si Criselda sa Maynila. Siyang tumulong sa akin para bumangon ulit. Kaya naman ipinakilala ko sa inyo. At isa pa nabalitaan ko ding buntis ang ate mo kaya ako nandito. Tugon ni Tatay Dondon. Ano? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo, Taya. Ang ibig mong sabihin, ang babae niya na ipapalit mo kay nanay? Muling tanong ng binata. Ganun na nga anak. Pasensya na kayo kung itinago ko sa inyo ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo mga nangyari sa akin sa ibang bansa. Ayoko nang dumagdag pa sa mga isipin nyo. Tugon ni Tatay Dondon. Napailing na lamang si Dindo sa sinabi ng ama. 5 taon kang nawala, Tay. Akala namin nasa ibang bansa ka. Pero 3 taon ka na palang nakauwi dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, uuwi ka sa eksaktong pagkamatay ni nanay para ipakilala mo sa amin yung babaeng yan. Hindi ba pumabastos yan para kay nanay? Imposible yung gusto mo, Tay. Uuwi ka na lang ng bigla dito na parang walang nangyari. Wika ni Dindo. Narinig naman ni Clarita ang sagutan ng ama at kapatid. Kaya kagad itong namagitan. Dindo, alam ko na mabigat para sa iyo na mawala si nanay.
Pero 10 taon nang wala si nanay eh. Alam kong nagdusa na si tatay sa pagkawala niya. Dapat nga matuwa tayo eh, na meron na siyang katuwang sa buhay. Wika ni Clarita. Gusto niyong matuwa ako sa pag-uwi ni tatay? Kasama yung babae niya? Seryoso ba kayo? Bahala kayo kung anong gusto niyo. Pero hindi niyo ako mapipilit na magustuhan ng babaeng pinalit kay nanay. Ni hindi nga nating kilala yan eh. Malay ba natin masamang tao pala? Hindi na naituloy ni Dindo ang sasabihin. Kagad itong nasampal ng ama. Dali-dali namang umalis sa harapan ng tatay si Dindo. Pagpasensyahan niyo na lang po si Dindo, tay. Nabigla lang siguro yun sa pagdating niyo. Kaya nasabi niya yung mga bagay na yun. Pero sigurado po ako matatanggap rin po niya si Nanay Criselda. Pasok po kayo, tay. Paghahandaan ko po kayo ng makakain. Wika ni Clarita sa dalawa. Balik tayo sa nakaraan. Makalipas ang 5 taon matapos mamatay ang asawa. Nagpa siya itong magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit 2 taon pa lamang doon. Kaagad napauwi sa Maynila si Tatay Dondon. Dahil muntik na itong makulong ng dahil sa maling bintang. Pero upang hindi mag-alala ang 2 anak, nagpa siya si Tatay Dondo na mamuhay sa Maynila at maghanap ng pagkakakitaan para matustusan ang pag-aaral ng 2 anak. Namasukan ito bilang hardinero sa isang mayamang pamilya sa Maynila. Doon niya nakilala si Criselda na naninilbihan bilang katulong doon. Noong una ay magkaibigan lamang sila. Ngunit habang tumatagal ang panahon, mas nagiging malapit ang 2 hanggang sa tuluyang naging magkasintahan. Si Criselda ang naging dahilan para bumangon sa buhay si Tatay Dondon. Minahal niya ito ng buong puso. Ngunit sa kasamaang palad, maagang nabuntis ang panganay na anak. Samantalang si Dindo naman, huminto na sa pag-aaral. Nais nitong matulungan ang ate na tinakbuhan na nakabuntis sa kanya. Nang malaman ito ni Tatay Dondon, ni hindi siya nagsalita ng masasakit na salita sa anak. Alam niya na meron din siyang pagkukulang. Napabayaan niya ang mga ito ng mag-ibang bansa. Itinago ni Tatay Dondon ang relasyon nila ni Criselda sa mga anak. Natatakot ito na hindi nila matanggap ang kinakasama. At katulad ng inaasahan, ganun nga ang naging reaksyon ni Dindo sa kanila. Balik tayo sa kasalukuyan. Matapos ang pangyayaring yon, binabuti ni Tatay Dondo na kumuha ng bagong bahay para sa kanila ni Criselda upang mabigyan ng espasyo ang anak na makapag-isip-isip. Malungkot man sa naging reaksyon ng anak, masaya pa rin si Tatay Dondon dahil tanggap siya ni Criselda, maging ang 2 niyang anak. Pasensya ka na nga pala mahal sa sinabi ng anak ko ha. Nagulat din ako na ganun kagrabe ang magiging reaksyon niya. Wika ni Tatay Dondon. Napangiti naman si Criselda at hinawakan ang kamay nito. Naiintindihan ko ang anak mo. Kahit sino naman, ganun ang magiging reaksyon dahil nabigla siya sa pagdating natin. Lalo pat inilihim natin sa kanila ang ating relasyon. Bigyan mo lang ng oras ang anak mo para makapag-isip. Masaya na ako dahil tanggap ako ni Clarita. Malapit na pala siyang manganak. Halata naman sa laki ng tiyan niya Tugon ni Criselda. Napatingin si Tatay Dondon sa tiyan ng anak at napangiti. Aba, magiging lolo na ako.
May bata na naman akong aalagaan. Nakakatuwa naman sa pakiramdam. Dagdag ni Tatay Dondon. Napangiti din si Griselda sa sinabi ng asawa at kagad itong niyakap. Kaya nga nakakatuwa naman at magiging lola na din ako. Tugon ni Griselda. Matapos ang ilang sandali, hinainan na ng makakain ni Clarita ang dalawa. Nanatiling tahimik hanggang sa matapos kumain. Nagkwentuhan pa ang mga ito. Masaya si Clarita dahil kahit papano, magkakaroon na sila ng bagong ina kahit hindi pa ito tanggap ni Dindo. Pagsapit ng gabi, tumuloy na muna sila Tatay Dondon at Griselda sa tahanan ng mga anak. Wala pa ding kibo si Dindo. Umiiwas ito sa ama lalo na kay Griselda. Kinabukasan, kaagad namang naghanap na matutuluyan si Tatay Dondon para sa kanila ni Griselda. Madali naman itong nakahanap at kaagad lumipat. Pagkarating sa bagong bahay, tumulong si Clarita na mag-asikaso at ilang sandali pa ay bigla na lamang sumakit ang tiyan nito. Nakagad namang napansin ni Tatay Dondon. Ayos ka lang ba, anak? Masama ba ang pakiramdam mo? Magpahinga ka na nga muna. Wika ni Tatay Dondon. Bigla na lang po sumakit yung tiyan ko Hindi ko alam kung bakit. Parang naninigas yung bata sa sinapupunan ko Tugon ni Clarita. Amin na nga. Baka naman gusto lang magpahima sa lola. Sabat ni Griselda. Dali-dali itong lumapit kay Clarita at hinimas ang tiyan. At ilang sandali pa, nawala ang pananakit ng tiyan ni Clarita at labis namang namangha ang babae. Nay, hindi na po sumasakit ang tiyan ko. Pero parang naninigas pa din po yung anak ko Pwede po bang matulog muna ako? Tanong ni Clarita. Oo naman, anak. Magpahinga ka muna dyan. At baka napagod ka masyado kaya nagkaganyan ang apo ko. Tugon ni Tatay Dondon. Napatango na lamang si Clarita at kagad itong nahiga at nakatulog. Ang himbing ng tulog ng anak mo. Para siyang anghel at ang bango-bango niya. Siguro kamukha ni Clarita ang nanay niya. Wika ni Griselda. Oo. Nakuha nga ni Clarita ang mukha ng nanay nila. Teka, dito ka na muna, mahal, ha? Bibili lang ako na makakain natin. Tugon ni Tatay Dondon. Dali-dali namang tumango si Griselda. Silang dalawa na lamang ang natira sa lugar. Ilang sandali pa, naramdaman ni Clarita na parabang nangangati ang pusod. Kaya nagising ito at laking gulat nang makita si Griselda sa tabi. Titig na titig ito sa kanya na tila may pinaplano. Kaagad namang napatayo si Clarita dahil sa gulat. Kinulat mo naman po ako, Nay. Napahimbing po ba ang tulog ko? Tanong ni Clarita. Narinig kasi kitang umiiyak kaya pinuntahan kita kagad. Ginigising kita kanina pa. Pero hindi ka naman nagigising. Tugon ni Griselda. Natahimik na lamang si Clarita sa sinabi ng ina-inahan. Ilang sandali pa, tumayo na si Clarita at dumating na din ang ama. Buti naman at gising ka na, anak. Kakain na tayo para makauwi ka na. Malapit ng dumilim kaya ihahatid ka na namin.
Wika ni Tatay Dondon. Bukas mo na lang pauwiin si Clarita para makakwentuhan ko pa at makasama. Sabat ni Criselda. Oo nga naman, Tay. Bukas na lang po ako uuwi. Gusto ko rin naman na makasama si nanay. Tugon ni Clarita. Ganun ba? O sige. Pero baka mag-alala si Dindo at hanapin ka ha. Alam mo naman na masama ang loob nun sa amin. Wika ni Tatay Dondon. Umalis po si Bunso, Tay. Pumunta sa katrabaho niya. Doon sa kabilang baryo. Bukas pa daw po ang uwi niya. Tugon ni Clarita. Wala naman pala si Dindo. Dumito ka na muna sa bahay at wala ka namang kasama doon. Dagdag ni Criselda. Sumang-ayon naman si Tatay Dondon sa sinabi ni Criselda. Sabay-sabay na kumain ang mga ito at nagkwentuhan pa ang dalawa. Alam niyo po, sobrang lungkot po talaga namin ni Bunso nung mawala si Mama. Alam mo po yung pakiramdam na parang nawala yung kalahati ng katawan namin? Kasi malapit talaga kami kay Mama eh. Parang din kami namatay nung nawala siya. Pero habang tumatagal, natanggap ko na po na wala na talaga. Kaya siguro gano'n na lang ang reaksyon ni Bunso na makita kayo ni Tatay. Hindi niya din po matanggap na wala na si Nanay. Parang kahapon lang nung namatay siya. Pagpapahayag ni Clarita. Kaya pala gano'n na lang kaapektado si Dindo. Hindi din naman natin siya masisisi kung bakit siya gano'n. Tugon ni Criselda. Si Dindo kasi ang pinaka-naapektuhan sa mga nangyari. Kinakailangan pa niyang huminto sa pag-aaral para lang kay Clarita. Sabat ni Tatay Dondon. Matapos ang pag-uusap na ito, nagpasya na sila na magpahinga at matulog. Sa sala natulog si Criselda at Tatay Dondon. Samantalang sa kwarto naman si Clarita. Mahimbing itong natutulog. Ngunit ilang oras ang lumipas, naramdaman muli nito ang pangangati ng pusod. Kaagad dumilat ang mga mata nito. Laking gulat ni Clarita nang makita ang pulang sinulit. Nakadapo sa mismong pusod. Aswang! May aswang sa bubong, Tay. Inaaswang po ko. Sigaw ni Clarita. Nagulat naman si Tatay Dondon sa pagsigaw ng anak. Kaya kagad niya itong pinasok sa kwarto. Ngunit bigla na lamang nawala ang dila ng aswang. Ano bang sinasabi mo anak? Wala naman akong nakikita. Wika ni Tatay Dondon. Ilang sandali pa pumasok din sa loob ng silid si Criselda. Ano bang nangyayari? Narinig ko ang sigaw ni Clarita. Nasa banyo ko at nagbadali patuloy akong pumunta dito. May nangyari ba? Tugon ni Criselda. Nay, may nakita po kong dila sa bubong. Tapos nakadapo sa pusod ko kaya natakot ako. Pagpasok ni Tatay biglang nawala eh. Tugon ni Clarita. Baka naman guni-guni mo lang yun anak. O kaya naalimpungatan ka lang. May nakita ka ba Dondon? Muling tanong ni Criselda. Wala nga Napabangon pa ako nang wala sa oras. Akala ko kung ano lang nangyari. Tugon ni Tatay Dondon. Natahimik naman si Clarita at bumalik na lamang sa pagtulog. Sa pagkakataong yon, naglagay na ng asin si Clarita at sa lapag na ng kwarto natulog sila Tatay Dondon. Kinabukasan,
Sobrang sama ng pakiramdam ni Clarita kaya naman nagpa siya itong umuwi na lang sa tahanan. Sinundo pa ito ni Dindo at kagad kwinento ni Clarita sa kapatid ang mga nangyari. Alam mo ate, duda talaga ako sa pagkatao ng asawa na yan ni Papa eh. Nakakapagtaka lang, wala man lang siyang kamag-anak. Tsaka bakit doon ka pa kasi natulog? Tignan mo, ang sama tuloy ng pakiramdam mo. Iba talaga yung kutob ko sa Criselda na yan eh. Sigurado ako na meron siyang tinatago. Wika ni Dindo. Mabait naman si Nanay Criselda. Siya nga ang umalalay sa akin doon eh. Tugon ni Clarita. Baka pakitang tao lang yan ate. Alam mo na, sa umpisa lang yan magaling. Muling wika ni Dindo. Napabuntong hininga na lang si Clarita sa sinabi ng kapatid. Hindi na lamang ito nagsalita pa. Matapos ang araw na yon, madalas nang manakit ang tiyan ni Clarita lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Isang araw na iwan sa bahay si Clarita dahil nagpunta sa kabilang baryo si Dindo upang kumuha ng sahod at ginabi na ito. Malayo pa lang ang binata, napansin na niya ang malaking baboy Ramon na paikot-ikot sa tahanan. Nagtataka si Dindo, kaya naman dahan-dahan itong naglakad upang hindi siya mapansin ng hayop. Habang papalapit, kinikilabutan si Dindo dahil hindi pangkaraniwan ang itsura ng baboy Ramo. Nang malapit na sa nilalang, kagad nitong dinampot ang isang matulis na sanga. Sinaksak ito sa braso ng nilalang. Dali-daling umalis ang hayop. Mahahalatang nasaktan ito sa ginawa ng binata. Nang masigurado na wala na doon ang baboy Ramo, kaagad nang pumasok si Dindo sa loob ng tahanan upang tignan ang kalagayan ng kapatid. Laking pasasalamat ng binata dahil mahimbing na itong natutulog. Kinabukasan nagising na lamang si Dindo sa pag-iyak ng ate. Bunso, dinudugo ako. Talian mo. Ang anak ko baka mapano. Wika ni Clarita. Humahagulgol na ito sa sobrang takot at kabang nararamdaman. Kaagad namang tumayo si Dindo at binuhat ang kapatid. Dali-daling sumakay sa sakayan si Dindo kasama ang ate. Itinakbo na ito sa pagamutan. Pagkarating sa ospital, kaagad namang naasikaso si Clarita ng mga doktor at nabigyan ng lunas. Nakahinga ng maluwag si Dindo nang sinabi ng doktor. Naligtas na ang ate at bata sa sinapupunan nito. Kahit masama pa din ang kalooban, kaagad pinarating ni Dindo ang nangyari sa ama. Dali-dali namang nagpunta sa pagamutan si Tatay Dondon. Kamusta na ang pakiramdam mo anak? Nag-alala ako sa iyo nang malaman ko kay Bunso na tinakbo ka dito sa pagamutan. Tanong ni Tatay Dondon. Mabuti na po ang pakiramdam ko, tay. Si Nanay Criselda po. Bakit hindi mo kasama? Tanong ni Clarita. Nagpunta sa ate niya sa kabilang baryo. Kaarawan daw eh. Kaya ayon umalis muna. Pero pinagluto ka niya ng nilagang baboy para kagad bumalik ang lakas mo. Tugon ni Tatay Dondon. Grabe naman si Nanay. Inalala niya pa din ako. Sabi sa'yo Dindo eh, mabait si Nanay Criselda. Sana subukan mo lang na bigyan siya ng pagkakataon para patunayan ang sarili niya.
Wika ni Clarita. Hindi ko alam ate Susubukan ko. Pero huwag kayong umasa na agad-agad. Matatanggap ko siya pero may nais pa akong makumpirma Tugon ni Dindo. Ayos lang yun. Ang mahalaga, susubukan mo. Hindi naman namin ipipilit na agad-agad eh. Matatanggap mo din siya. Tugon ni Clarita. Ang mahalaga ate, maayos na kayo ng anak mo. Pinapakaba mo ko ng sobra Wika ni Dindo. Ewan ko ba? Bakit palagi nilang sumasakit ng tiyan ko? Tapos palagi na lang akong dinudugo. Mula pa to nung natulog ako kila tatay eh. Tugon ni Clarita. Baka naman inaaswang ka na ate. Subukan mo kaya magpatingin sa albularyo. Naniniwala kayo sa ganon? Ang tanda ko na pero ni minsan, hindi pa ako nakakita ng ganong nilalang mga anak. Sabat ni Tatay Dondon. Wala naman pong mawawala, di ba kung maniniwala tayo? Isa pa, hindi naman po ikaw ang sinasabihan ko Si ate. Iniisip ko lang yung kapakanan niya at ng magiging pamangking ko. Wika ni Dindo. Nangibabaw ang tensyon sa pagitan ng magama. Kaagad namang pumagit na si Clarita. Tama naman si Bunso tay. Siguro nga mas mabuti na magpatingin ako sa albularyo. Wala namang mawawala kung susubukan, di ba? Wika ni Clarita. Natahimik na lamang si Tatay Dondon sa sinabi ng mga anak. Tila nagbago ang itsura nito. Kayong bahala. Kung ano ang pasya nyo. At kung yan ang makakabuti. Wika ni Tatay Dondon. Nang makalabas ng ospital si Clarita, kaagad nagpunta ang mga ito sa karatig baryo upang magpatingin sa isang albularyo. Kaagad namang sinabi ng manggagamot, inaaswang nga si Clarita. Kaya namang binigyan ito ng pangontra ang buntis para hindi na magambala pa ng aswang. Tinuruan din ng albularyo si Dindo upang mahuli ang umaaswang kay Clarita. Sa pagkakataong yon, desidido ang binata na mahuli ang aswang na gumagambala sa ate. Samantala, buhat ng maospital si Clarita, hindi na bumisita pa sa bahay nila Dindo si Criselda. Malakas ang kutob ni Dindo na maaaring tama ang hinala na ang baboy ramong nasaksak niya ay walang iba kundi ang aswang na si Criselda. Pagkalipas ng ilang linggo, bumuti na ang pakiramdam ni Clarita. Bumalik na ang malusog nitong pangangatawan at hindi na nananakit ang tiyan. Hanggang sa isang araw, dumalaw si Tatay Dondon sa bahay ng mga anak. Kaagad namang hinanap ni Clarita si Criselda. Tay, buhat po nang naospital ako. Hindi na dumalaw si nanay dito sa bahay May pinagkakabalahan po ba siya? Tanong ni Clarita. Masama ang pakiramdam ng nanay niyo Ewan ko ba? Pagka-uwi niya ng bahay, may sugat na sa kanang braso. Tinatanong ko kung napano ayaw naman sabihin. Tugon ni Tatay Dondon. Nanlaki ang mga mata ni Dindo. Bigla niyang naalala ang ginawa sa baboy ramo na umaaligid sa tahanan. Atay,
Pwede po ba kaming dumalaw sa bahay nyo? Para naman po makamusta namin si Nanay Criselda. Tanong ni Dindo. Nagulat naman si Tatay Dondon sa sinabi ng anak. Ngunit lingid sa kaalaman nito, nais lamang magpunta ni Dindo doon upang kumpirmahin ang mga hinala. Dali-dali namang pumayag si Tatay Dondo na dalawin ng mga anak si Criselda. Sabay-sabay pang nagpunta ang mag-aama sa tahanan. Nagulat ang babae sa presensya ng magkapatid. Hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Dindo ang babae. Nagmano si Dindo kay Criselda at doon nga niya nakumpirma ang hinala. Kitang-kita ni Dindo ang sugat ni Criselda. Parehong-pareho sa baboy Ramona na sugatan. Nay, ang tagal mo nang hindi dumadalaw sa bahay ah. Kamusta ka po? Nabanggit ni tatay na may sugat ka eh. Tanong ni Clarita. Kaya nga po, kamusta ka? Ano po bang nangyari dyan sa sugat nyo? Dagdag ni Dindo. Namutla naman ang babae at kagad nagpaliwanag. Ano kasi? Sumapit yung damit ko sa alambre. Tapos bumaon sa braso ko kaya ayan nagkasugat. Salamat nga pala sa pag-aalala. Pero ayos lang naman ako. Tugon ni Criselda. Ganun po ba? Mukhang malalim nga ang sugat ah. Dapat pinagamot niyo po sa doktor. Baka matetano ka pa niyan. Wika ni Dindo. Nagkukunwari lamang ang binata sa pinapakita sa babae. Ngunit duda na talaga ito na nagsisinungaling lamang si Criselda sa kanila. Nagkamustahan ang mga ito at nang sumapit ang hapon, kaagad namang umuwi ang magkapatid. Pagsapit ng gabi naligo si Clarita upang masarap ang tulog. Ngunit matapos maligo ay hindi nito naisuot ang pangontra. Sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog ng magkapatid, narinig ni Dindo ang tila mga yapak ng paa sa bubungan. Kaya naman inihanda nito ang orasyon na tinuro sa kanya ng albularyo. Ilang sandali pa, kitang-kita ni Dindo ang paglawit ng dila mula sa bubungan papunta sa mismong pusod ni Clarita. Dali-daling kinuha ni Dindo ang gunting. Ginupit ang dila. Tsaka nilagay sa garapon na merong orasyon na galing sa albularyo. Ilang sandali pa, narinig ni Dindo ang tila pagbagsak sa likod ng bahay. Kaya naman mabilis na kinuha ng binata ang sundang. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Dito na nakita ni Dindo ang tila malaking pusang itim. Nagmamadaling umalis. Sinunda ni Dindo ang nilalang at nang maglaho ito sa dilim. Unti-unti siyang nakakita ng anino. Nasilayan niya ang pagpapalit ng anyo ng nilalang bilang tao. Kitang-kita ng dalawang mata ni Dindo na si Criselda nga ang aswang na gumagambala sa ate. Kaya matapos ang gabing yun, kagad na dinala ni Dindo ang dila ng aswang sa albularyo at sumugod ang binata sa tahanan ng ama. Teka Dindo, ano bang ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Tanong ni Tatay Dondon, na halatang walang alam sa mga nangyayari. Nasaan ang asawa mo? Alam kong isa siyang aswang. Ilabas mo siya, tay. Kundi susunugin ko ang dila niya. Tugon ni Dindo. Wala naman dito si Criselda, anak. Kagabi pa siya hindi umuwi.
At ano bang binibintang mo sa kanya? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Muling tanong ng ama. Sumama ka na lang sa akin, tay, para malaman mo. Buntik ng kainin ng asawa mo ang apo mo eh. Tugon ni Dindo. Galit na galit ito at hindi naman makapaniwala si Tatay Dondon sa sinabi ng anak. Kagad nagpunta ang mga ito sa bahay ng albularyo. Kitang-kita ni Tatay Dondon na nakaluhod si Criselda sa paanan ni Clarita upang ibalik ang dila. Griselda, paano mo nagawa ito sa akin? Minahal kita, tinanggap, pero bakit pati ang anak ko? Wika ni Tatay Dondon. Dito na nagtaka ang magkapatid. Inamin nito na alam niya ang pagkatao ni Criselda. Pero tinanggap niya ito ng buong buo. Galit na galit si Dindo sa ama, lalo na kay Criselda. Ngunit nagpasya si Clarita na ibalik ang dila nito. Nangako naman ng aswang na hindi na ito manggagambala pa ng ibang tao. Ngunit makalipas lamang ang isang linggo, nabalitaan nila Dindo na namatay na si Criselda. Pinatay ito sa karatig baryo nang may atakihin muli na isang buntis. Hindi makapaniwala si Clarita na hindi tumupad sa usapan ang itinuring na ina-inahan. Hindi naman naawa si Dindo sa nangyari kay Criselda. Dahil umpisa pa lang, iba na ang pakiramdam niya sa babae. Ginawa naman ni Tatay Dondon ang lahat upang makabawi sa mga anak. At sa kabutihang palad, malusog na sanggol ang isinilang ni Clarita. Nagpatuloy sa buhay sila Dindo. At sa huli, pinatawad nito ang ama at binigyan ng pagkakataon upang bumawi sa kanila. Sa kasalukuyang taon, nanatili sa probinsya ang mag-anak. May sariling pamilya na din si Dindo at matagal nang namaalam si Tatay Dondon. Naging aral sa mag-anak ang nangyari. Ipinangako na kailanman hindi sila basta-basta magtitiwala kahit kanino. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Ang tiwala ay isang madaling salita. Ngunit sa oras na masira, mahirap na itong mabuo. Kaya maging maingat tayo sa tiwala ng ibang tao sa atin. Palagi nating pakaingatan ang kanilang ibinibigay. Muli, nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.